Isang madaling araw noong Agosto 2019, nagulat ang ilang residente sa San Mateo, Rizal matapos mapansin ang tila katawan ng isang babae sa isang bakanteng lote malapit sa madamong bahagi ng kalsada. Noong una, inakala ng isang tricycle driver na basurang tinakpan lamang ng kumot ang kanyang nakita. Ngunit nang siya ay lumapit, agad niyang napansin ang kamay ng babae na bahagyang nakausli mula sa damuhan. Agad niyang ipinagbigay alam ang insidente sa barangay. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis at crime scene investigators sa lugar. Doon tumambad ang bangkay ng isang babae na nakatihaya sa lupa. May tama ito ng baril at halatang itinapon lamang sa lugar. Maingat na isinailalim sa identity tracing ang biktima. Makalipas ang ilang oras, nakilala ang babae bilang si Keisha Mangsat, 28 years old, isang real estate agent na matagal nang nagtatrabaho sa Rizal. Kilala siya ng ilang negosyante at property buyers dahil sa kanyang maayos na reputasyon sa industriya ng real estate. Ngunit bukod sa kanyang trabaho, may isa pang dahilan kung bakit naging usap-usapan ang kanyang pangalan. Ayon sa bulong-bulungan, siya ay kalaguyo ng hepe ng pulis siya sa lugar, kaya't hindi maiwasan ng ilan na may kinalaman ang relasyong ito sa sinapit ng babae. Si Keisha Mangsat ay tubong bataan, lumaking independent at hindi umaasa sa pamilya. Ilang taon din siyang nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya bilang sales agent bago tuluyang mapasok sa larangan ng real estate. Dahil mahusay magsalita at marunong makisama sa tao, mabilis siyang nakabuo ng koneksyon sa mga negosyante at property buyers. Kalaunan napadpad siya sa Rizal kung saan siya naging ahente ng isang condominium project na bagong itinatayo noon. Doon nagsimula ang lahat. Isang araw noong 2017, ipinakilala kay Keisha ang mag-asawang si Colonel Gabriel Policarpio at Doktora Vanessa Policarpio. Isang mag-asawang profesional na maghahanap noon ng condominium unit bilang investment property. Ang referral ay nanggaling sa kaibigan. Sa unang pagkikita pa lamang, naging maayos agad ang usapan. Magaling magpaliwanag si Keisha tungkol sa proyekto. Maayos ang kanyang pananamit, kumpiyansa siyang magsalita at marunong siyang bumasa ng ugali ng kausap. Kaya naman hindi nagtagal, naging interesado ang mag-asawa sa property na kanyang ino-offer. Matapos ang ilang meeting at site visits, tuluyan nilang nakuha ang unit. Para kay Keisha, isa lamang yung normal na transaksyon. Ngunit para kay Lieutenant Colonel Gabriel Policarpio, iba ang naging epekto ng kanilang pagkikita. Napansin agad ng hepe ang ganda ni Keisha, ang hubog ng katawan nito at ang paraan ng kanyang pakikipag-usap. Kaya naman sa mga sumunod na araw, madalas na gamitin ni Gabriel ang kanyang cellphone upang makipag-ugnayan kay Keisha tungkol umano sa dokumento ng kondo at iba pang detalye ng property. Noong una, normal lamang ang kanilang palitan ng mensahe. Ngunit habang tumatagal, nag-iba ang direksyon ng kanilang pag-uusap. Nagsimula ito sa mga biro at papuri hanggang sa naging mas personal at malambing ang mga mensahe. Unti-unting nabuo ang isang bawal na relasyon sa kabila ng katotohanang parehong may responsibilidad si Gabriel bilang hepe ng pulisya at bilang asawa. Patuloy niyang kinausap at kinita si Keisha. Naging madalas ang kanilang pagtatagpo sa iba't ibang lugar sa Rizal. Habang lumalalim ang ugnayan ng dalawa, mas naging komplikado ang sitwasyon. Nangako umano si Gabriel kay Keisha na balang araw ay hihiwalayan niya ang kanyang asawa. Pinaniwala niya ang babae na seryoso siya rito at nais niyang magsimula ng bagong buhay kasama ito. Sa kabilang banda, noong una walang ideya si Doktora Vanessa kung sino ang babaeng iniugnay sa kanyang asawa. May naririnig na siyang chismis tungkol sa pambababae ng kanyang asawa, ngunit pinili niyang manahimik alang-alang sa kanilang anak at sa reputasyon ng kanilang pamilya. Bilang isang kilalang doktora sa bayan, ayaw niyang maging sentro ng eskandalo.
Si Doktora Vanessa Policarpio ay isa sa mga kilalang general doctor sa probinsya ng Rizal. Galing siya sa isang may kayang pamilya at matagal nang kilala dahil sa sariling klinika at koneksyon sa mga kilalang tao sa probinsya. Ayon sa ilang nakakakilala sa mag-asawa, malaking bahagi si Vanessa sa mabilis na pag-angat ng karera ng kanyang asawa na si Gabriel. Bukod sa pera at impluwensya ng pamilya ng doktora, naging maayos din ang imahe ng hepe dahil sa reputasyon ng kanyang asawa sa komunidad. Sa panlabas, tila maayos ang kanilang pamilya, ngunit sa loob ng kanilang tahanan matagal nang may problema. Hindi na bago kay Vanessa ang mga balitang pambababae ng asawa. Sa loob ng ilang taon, ilang beses na rin umano siyang nakarinig ng chismis tungkol sa ibang babae ni Gabriel. Ngunit sa bawat pagkakataon pinipili niyang manahimik at ayusin na lamang ang sitwasyon ng pribado. Ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Ayaw din niyang lumaki ang kanilang anak na may dalang eskandalo tungkol sa ama nito. Ngunit iba ang naging epekto nang malaman niyang si Keisha Mangsat mismo ang babaeng iniugnay kay Gabriel. Noong una, hindi siya agad naniwala. Ngunit habang tumatagal mas dumarami ang impormasyon na nakakarating sa kanya. May mga nakakakita umano kina Gabriel at Keisha sa iba't ibang lugar. Kalaunan kinausap niya si Gabriel. Binalaan niya itong hihiwalayan na si Keisha at itigil ang relasyon bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit sa halip na umamin, itinanggi ng hepe ang lahat. Sinabi nitong gawa-gawa lamang umano ng mga naninira ang chismis. Ngunit hindi na kumbinsi si Vanessa. Sa mga sumunod na linggo, lalo siyang naging mapagmatsyag. Sinundan niya ang galaw ng asawa at doon niya nadiskubre ang isang bagay na lalong nagpasiklab ng kanyang galit. Nalaman niyang ginagamit ni Gabriel at Keisha bilang tagpuan ng condominium unit na sila mismo o ng asawa ang bumili mula kay Keisha. Sa unit na yon umano, madalas nagkikita ang dalawa habang nasa clinic si Vanessa. Doon nila ay sinasagawa ang mapusok na mga sandali habang si Vanessa ay subsob sa kanyang trabaho bilang doktor. At ang bagay na ito ay alam ng ilang tauhan ng hepe. Para kay Vanessa, iyon ang sukdulan ng kahihiyan. Unti-unting nagbago ang kanyang kilos. Mula sa pagiging tahimik at matiisin, naging mas malamig at mas mapagmasid siya. May mga pagkakataong hindi na siya halos nagsasalita sa bahay. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong muka may galit na dahan-dahang nabubuo. Agosto 2019. Sa mga panahong yon, patuloy pa rin ang normal na trabaho ni Keisha bilang real estate agent. Sa kabila ng tensyon sa kanyang relasyon kay Colonel Gabriel Policarpio, ipinagpatuloy niya ang pakikipagkita sa mga kliyente at pagbebenta ng mga property sa Rizal. Ngunit hindi niya alam na may mga matang matagal nang nakatingin sa kanya. Isang gabi, nakipagkita si Keisha sa isang lalaking nagpakilalang interesado bumili ng residential lot. Nagkaroon sila ng usapan online. Ilang araw bago ang meeting. Maayos kausap ang lalaki at tila seryoso sa pagbili kaya pumayag si Keisha na makipagkita rito sa isang coffee shop sa Rizal. Ayon sa mga nakuhang CCTV footage, kalaunan normal lamang ang naging usapan ng dalawa sa loob ng cafe. Makikitang kalmado si Keisha habang ipinapakita ang ilang dokumento at larawan ng property. Matapos ang halos isang oras na pag-uusap, lumabas sila ng coffee shop. Doon nakita na sumakay sa isang kulay itim na 4x4 vehicle kasama ang lalaki. Iyon na ang huling beses na nakita siyang buhay. Kinabukasan natagpuan siyang wala ng buhay sa labas ng bayan. Dahil sa koneksyon ni Keisha kay Gabriel, lalong naging komplikado ang kaso. Nagsimulang magduda ang pamilya ng babae sa direksyon ng investigasyon dahil sa conflict of interest. Lalo na nang mapansing tila mabilis na gustong tapusin ng ilang opisyal ang kaso bilang simpleng kaso ng pagnanakaw na nauwi sa karahasan. Dahil dito, humiling ang pamilya ni Keisha ng hiwalay na investigasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI dahil nagsimulang mabuksan ng mas malalim na katotohanan sa pagbabacktrack ng galaw ni Keisha bago siya nawala.
Natukoy ng mga investigador ang lalaking huling nakita niyang kasama sa coffee shop. Nakilala ito bilang si Gregorio Punzalan, 35 anyos, dating police asset na may koneksyon umano sa ilang grupong sangkot sa illegal activities. Habang iniimbestigahan ang background ni Gregorio, natuklasan ng NBI na dati na siyang naiugnay sa isang gun for hire group sa Calabarzon. Dito lalo naging seryoso ang kaso. Sa lahat ng taong posibleng may motibo laban kay Keisha, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa investigasyon. Si Dr. Vanessa Policarpio. Lalo itong pinagtibay nang makakuha ang NBI ng CCTV footage na nagpapakitang bumisita si Gregorio sa clinic ni Vanessa ilang linggo bago nangyari kay Keisha. Noong una, itinanggi ng doktora na may kinalaman siya sa lalaki, ngunit habang dumarami ang ebidensya lalo ring tumitibay ang hinalang konektado siya sa kaso. Pagsapit ng Nobyembre 2019, tuluyang nahuli si Gregorio matapos ang ilang buwang pagtatago. Sa simula ay tumanggi itong magsalita, ngunit kalaunan unti-unti rin siyang bumigay sa investigasyon. At doon niya itinuro ang pangalan ng babaeng umano'y nasa likod ng lahat. Si Dr. Vanessa. Pinatunayan ito ni Gregorio matapos niyang ipakita ang resibo ng natanggap na bayad mula sa doktora kapalit ng kanyang serbisyo. Unti-unting nabuo ang teorya ng mga otoridad. Ayon sa investigasyon, matagal nang galit si Vanessa kay Keisha dahil sa relasyon nito sa kanyang asawa. Ngunit habang tumatagal, lalo umano siyang napuno ng galit at kahihiyan, lalo na nang malaman niyang ginagamit pa ng dalawa ang condominium unit na sila mismo ni Gabriel ang bumili. Ngunit habang lumalalim ang kaso, may isa pang nakakagulat na detalye ang lumabas. Natuklasan ng NBI na may alam si Colonel Gabriel Policarpio ang galit at plano ng asawa laban kay Keisha. Gayunpaman, hindi niya umano ito sineryoso dahil inakala niyang pagbabanta lamang ito at hindi totoo. Sa kalaunan, lumabas din sa investigasyon na may ilang hakbang na ginawa ang hepe upang ilihis ang direksyon ng kaso upang hindi madawit ang asawa. Ayon sa pamilya ng biktima, tila minadali umano ng ilang opisyal na ikategorya ang krimen bilang ordinaryong hold-up. May ilang ebidensya rin umanong hindi agad isinama sa initial report ng pulisya. Dahil dito lalong nagalit ang pamilya ni Keisha. Para sa kanila, hindi lamang nawalan ng hustisya ang kanilang anak. Sinubukan pa umanong itago ang katotohanan gamit ang impluwensya at kapangyarihan. Habang lumalaki ang eskandalo, mabilis ding bumagsak ang reputasyon ng mag-asawang Policarpio sa bayan. Si Dr. Vanessa na dating respetadong doktora ay naging sentro ng kontrobersya. Samantala si Gabriel naman ay naharap sa matinding batikos bilang isang opisyal na umano'y nagtangkang manipulahin ang isang kasong personal na konektado sa kanya. Taong 2020, matapos ang halos isang taon ng masusing investigasyon, tuluyan nang nabuo ang kaso laban kina Dr. Vanessa at Police Lieutenant Colonel Gabriel at sa gunman na si Gregorio Punzalan. Isa-isang inilatag sa korte ang mga ebidensya sa pag-usad ng pagdinig, lalo ring naging mabigat ang sitwasyon para kay Gabriel. Bukod sa iskandalo ng kanyang relasyon sa biktima, naharap din siya sa kasong obstruction of justice. Dahil dito agad siyang sinuspinde sa serbisyo habang nagpapatuloy ang paglilitis. Hindi nagtagal, tuluyan ding inaresto si Dr. Vanessa matapos makumpleto ng NBI ang mga ebidensya laban sa kanya. Kasunod nito, formal ding sinampahan ng kaso si Gregorio Punzalan bilang gunman sa krimen. Habang nasa kulungan, unti-unti ring lumabas ang iba pang anomalya na dati nang iniugnay kay Gabriel Policarpio. May ilang dating police personnel at informant na nagsimulang magsalita tungkol sa umano'y mga irregularidad at paggamit ng impluwensya ng hepe sa ilang kaso noon. Bagamat hiwalay na usapin ang mga yon, lalo lamang nitong sinira ang imahe ng opisyal. Sa publiko, naging hati ang pananaw ng mga tao tungkol sa kaso.
Taong 2022, tuluyang nahatulan ng pagkakakulong na hindi bababa sa 20 years si Dr. Vanessa at Gregorio Punsalan. Samantala, tuluyang na-relive sa pwesto si Gabriel at nakulong ng 12 years sa kasong may kaugnayan sa VAWC at obstruction of justice. Naging hati ang opinyon ng publiko kaugnay ng kaso. May ilan na nagsabing biktima lamang si Vanessa ng matinding emosyon matapos lokohin ng asawa. Ngunit para sa marami, hindi sapat na dahilan ang galit at pagtataksil upang kitilin ang buhay ng isang tao. May mga tumiligsa rin kay Keisha dahil sa pakikipagrelasyon nito sa isang lalaking may asawa at anak. Ngunit para sa pamilya ng babae, hindi nito binabago ang katotohanang siya ay naging biktima ng planadong krimen. Sa huli, masasalamin na ang katarungan ay walang pinipili. Hindi kailanman maaaring maging lisensya ang uniforme o ang titulo ng isang tao upang maging ligtas sa pananagutan dahil ang batas ay umiiral para sa lahat.